Sentro sa aral ni Jesus ay ang paghahari ng Diyos, at posible lamang iyon kung ang bawat isa ay magsisisi at mananalig sa Kanya. Maliban dito'y wala na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa kaloob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay kingdom. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. If you are a follower of the Word of the Day, sana abangan niyo po palagi ang ating daily reflection ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na ito, dinadala tayo sa sentrong turo at aral ng ating Panginoong Jesus. Ito yung purpose, ito yung mission ni Jesus, bakit siya naparito, and that is to establish, to inaugurate the kingdom of God sa buhay at sa mundo natin. Ang paghahari ng Diyos. Kaya nga mapapansin natin that several times, gumagamit si Jesus ng mga stories, mga parables to explain the kingdom of God. Ano ba ang paghahari ng Diyos? There are 3 dimensions of the kingdom of God. Unang-una, pinapakilala ni Jesus, at ito yung Christological dimension, pinapakilala ni Jesus na yung paghahari ng Diyos ay yung mismong pagkatao niya, mismo yung pagdating niya sa mundong ito, ang simula ng paghahari ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Kaya sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. At ang tinutukoy niyang paghahari ay ang mismong kanyang sarili. Kaya nga kapag tayo ay nakipagkaisa kay Kristo, nakinig, sumunod at isinabuhay ang buhay ng Panginoong Hesukristo, naghahari ang Diyos sa atin. Pangalawa, ang pangalawang dimension of the kingdom of God is the spiritual dimension, na kung saan ang Espiritu Santo, kapag hinayaan natin na gabayan tayo,
na pumasok sa ating buhay at pagkatao, tayo ay hahamunin na magbagong buhay, na magbalik loob. And this is through the power of the Holy Spirit to transform us into Christ Himself. Kung yung tinapay during the consecration at yung alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesus, and it is through the power of the Holy Spirit, the epiklesis, tayo rin kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo sa buhay natin, we will be transformed. At tayo paghaharian ng Diyos, paghaharian ng ating Panginoong Jesus. And so sa taong nagbabagong buhay, sa tao na inaayos ang kanyang buhay at iniaayon sa kalooban ng Diyos, naghahari sa kanya ang Diyos. This is the kingdom of God if we move, step forward para sa ating pagbabago, for conversion, metanoia, pagbabagong buhay, and allowing the Spirit to live and to stay in us. Ito yung tinatawag na life in the Spirit. Hindi yung buhay sa laman, kundi buhay sa Espiritu Santo. Yung pangatlong dimension of the kingdom of God is what we call the ecclesiological dimension. Ito yung ang simbahan. Ang simbahan ay hindi pa paghahari ng Diyos, subalit ang simbahan ay naglalakbay tungo sa paghahari ng Diyos. And we are called to be a community. Tayong lahat ay hinahamon, inaanyayahan na maging isang bayan, isang katawan ni Kristo, the mystical body of Christ. Ang bawat binyagan, ikaw at ako, ang bumubuo ng simbahan. At dito sa paghahari ng Diyos, lahat kasali, kasali ang lahat. Lahat tayo ay maglalakbay, lahat tayo ay tutungo sa paghahari ng Diyos. And this is why mahalaga ang simbahan, because ang simbahan ay hindi lang tungkol sa mga ritual o mga set of moral norms, kundi ang simbahan ay pamilya. May isang layunin, may isang adhikaing itinatag ni Kristo at tayong lahat ay naglalakbay tungo sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is in you. Nasa bawat isa sa atin kapag hinayaan nating mabago ang ating sarili, ang ating buhay, at kapag inanyayahan natin na si Jesus ang maghahari sa atin, ang Espiritu Santo ang gumabay sa atin, at tayong lahat ay maglalakbay patungo sa Ama sa kaganapan ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan, narito kami, humihiling na pagharian mo sa pamamagitan ng iyong Anak at ng Espiritu Santo. Mangibabaw ang iyong pagmamahal, maghari ang iyong kabutihan, ang kapayapaan at katarungan sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito ay aming samot na langit sa pangalan ni Jesus na iyong Anak at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.